Hindi mo nga kayang tulungan sarili mo, tas tutulong ka pa sa ibang tao. Sa totoo lang, tamad ka o tinatamad ka. Nagkaroon ka na ng problema, pinanghinaan ka na ng loob. Ano nangyari sa'yo? Kung nakakaramdam ka pa ng pagod sa ginagawa mo, ibig sabihin, distracted ka. Marami nga sa labas, inabot sila ng 20 years, 30 years, 40 years sa katatrabaho, walang nakuhang pangarap. Samantalang ikaw, magpapagod ka ng 1, 2, 3 years, kuha mo na. Anong dahilan? Na hindi ka magkukumit ngayon. Hindi mo kailangan ng validation sa mga maling taong kasama mo sa buhay mo. At pag tinanong mo yung mga taong mas matanda sa'yo, na tumanda na doon sa kinalalagyan nyo ngayon, talagang walang maipapayong mabisa at mainam sa'yo yan. Ikaw at ikaw lang sa sarili mo ang gagalaw at gagawa niyan. So kapag nilibang mo yung sarili mo sa mga maling bagay, wala ka talagang makarating sa buhay. Ano ba yung 6S rules of life? Ano ba yung 6S rules of life? Tipong pag in-apply po natin, magiging fulfilled po tayo sa buhay. Magkakaroon ka ng contentment, magkakaroon ka ng happiness, magkakaroon ka ng fulfillment sa buhay mo. So number 1S, suppress your goals, dreams, and plans in life. Huwag po ninyong ikukwento sa mga tao kung ano yung plano ninyo o gusto ninyong marating sa buhay. Kasi ang problema ho sa maraming tao, excited sila, may plano sila, may goal sila, kwinentuhan yung nanay, kwinentuhan yung tatay, kwinentuhan yung kaibigan, makukuha na natin finally yung mga pangarap natin sa buhay natin. Ano ngayon ang naging reaction nila? Unang tinanong sa'yo, nakakain ka ba? Pangalawang tinanong sa'yo, nakatulog ka ba? Pangatlong tinanong sa'yo, kamusta ka na? Nahihibang ka na ba? Because people will not believe na magkakaroon ka ng achievement sa buhay kasi pare-parehas kayong wala. At pag tinanong mo yung mga taong mas matanda sa'yo na tumanda na doon sa kinalalagyan nyo ngayon, talagang walang maipapayong mabisa at mainam sa'yo yan. And you always have to remember that i-discourage ka talaga nila. Kapag ka ikunento mo yung plano mo, yung gusto mo mangyari sa buhay mo doon sa mga taong walang pangarap, doon sa mga taong meron tinatawag na mediocre mindset o gusto na lang ng ganun na lang sila habang buhay, doon sa mga taong walang goals at walang plano sa buhay, huwag mo ikukwento sa ibang tao. Dahil hindi ka nila maiintindihan. Iba yung level ng pag-uutak, iba yung level ng mentality. Isarilinin mo. Kung may goal ka, may plano ka, may dreams ka, kasi tandaan po ninyo, ang lagi lang gustong mapanood ng tao is kung kailan ka babagsak at kung kailan ka magtatagumpay. I'm sorry to say, ganun po talaga. So hindi mo po pwedeng i-share sa kanila yung vision mo. Laging ganun ang tao. End of the story lang ang gustong pakinggan. I'm sorry to say, you have to battle it yourself. Maraming pagsubok, you have to endure all the distractions, all the discouragements, all the rejections of everyone. At ikaw lang din mag-isa. Do not share your goals, your plans, your dreams. Please, sarilinin mo. Sulat mo. Ramdamin mo. Grind ka lang. Trabaho ka lang. Lagay mo sa sarili mo. Ako lang muna. Pangalawa na S na kailangan yung maintindihan. You should know how to say no. Matuto kang humindi. Wala kang pera, may nangungutang sa'yo. Hindi. Hindi mo nga kayang tulungan sarili mo, tas tutulong ka pa sa ibang tao. Kasi gusto mong makakuha ka ng compliment. Ang bait mo. Okay ka. Pero pag walang-wala ka, yung mga tao na yan, hindi mo rin mahihinga ng tulong. Kaya ngayon, hindi muna. Tanggihan mo yung mga taong sa palagay mo makakahadlang papunta sa pangarap mo. Pangalawang tatanggihan mo, yung mga bagay na makapagdi-distract sa'yo papunta doon sa success mo. Gusto mong yumaman, palagi kang nasa inuman, palagi kang nasa chismisan, palagi kang nasa layasan, palagi kang nasa shopping center. Gusto mo ba talagang yumaman? Pero bakit hindi ka makatanggi sa mga kaibigan mo wala namang maidudulot na maganda sa'yo? Hindi masama makipagkaibigan, hindi masama makisama, pero magiging masama lang yan kung alam mo namang wala namang urgency, wala namang importante, pero dyan mo inuubos ang oras mo. Learn how to say no. Marami kang dapat tanggihan sa buhay mo sa ngayon kasi kinukuha mo pa yung pangarap mo. May gusto ka pang marating, may goal ka eh. Focus ka. Kailangan determine ka. Kailangan pinpoint ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. And you will do everything para makuha yon.
And the third S, strong commitment. Hindi lang basta commitment, strong commitment. Ibig sabihin, strong commitment, talagang 101% committed ka talaga. And you will do whatever it takes for you to achieve that specific goal na gusto mong makuha sa buhay. Gusto mo ng magandang sasakyan, gusto mo ng magandang bahay, gusto mo ng maraming savings, gusto mo ng financial freedom, gusto mo yung meron kang negosyong sustainable, kahit wala yung presence mo kumikita. Kung gusto mo yun, strong commitment. Kung nakakaramdam ka pa ng pagod sa ginagawa mo, ibig sabihin, distracted ka pa. Kasi pagka hindi ka na nakakaramdam ng pagod, yung sobrang saya mo na sa ginagawa mo, yung sobrang committed ka na talaga sa ginagawa mo. Kahit overtime, kahit mahirap, pero dahil focus ka doon sa ginagawa mo, halos hindi mo na nararamdaman yun. Manhid ka na sa pagod. Kasi, alam mo, ilang panahon lang, 1 taon, 2 taon, maaring 3 taon, kuha mo na eh. Focus mo yung sarili mo. Tatanggihan mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. 100% lagi ibibigay mo sa sarili mo. Ikaw muna. Develop yourself. Disiplinahin mo yung sarili mo. I-commit mo yung sarili mo. And the fourth S is if you are an entrepreneur, you have to create a super team. That's the fourth S. Wala hong negosyanteng yumaman mag-isa. Kailangan mo ng katuwang, katulong sa trabaho, sa negosyo. Yun yung tinatawag natin na mga empleyado natin. Na once na natutunan mong disiplinahin, i-develop yung sarili mo, i-commit yung sarili mo, dapat yun yung napaparating mo sa team mo. Yung work ethics, yung disiplina sa trabaho, yung commitment sa trabaho. Sino ang pinakamasipag dapat sa kumpanya? Ikaw yon. Walang iba. Hindi kayong utuserong amo lang. Ikaw yung amo na nakikita nilang mas pagod pa sa kanila kaya sila willing silang mag-sacrifice kasama mo. Because if you develop the right team for you, you will achieve the unachievable. Makukuha mo yon, yung para sa'yo. At maibibigay mo rin yung para sa kanila. You know, bilang entrepreneur, ang trabaho natin is to develop our people. Pag na-develop natin sila, pag nabigyan natin sila ng tamang skill set, tamang working habits, tamang attitude or behavior sa trabaho, gagaling sila kagaya mo. At pag gumaling sila kagaya mo, lahat kayo, super team ang tawag sa inyo. At pag may super team ka, magcha-champion ka sa buhay. Alam mo kaya hindi ka nananalo sa buhay? Hindi ka nananalo, hindi kayo mayaman bilang negosyante. Hindi mo nakukuha, hindi mo nagduduplicate yung mga tao mo. Sa totoo lang tamad ka eh. O tinatamad ka. O wala kang gana. Ibalik mo yung dating gana mo. Nagkaroon ka na ng problema, pinanghinaan ka na ng loob. Ano nangyari sa'yo? Wag! Tandaan mo yung empleyado mo, may buhay din yan. At ang plano mo, bigyan din sila ng magandang buhay. So paano sila magkakaroon ng magandang buhay kung ang buhay mo miserable? You have to show them, not teach them. Pakita mo. Ikaw mismo, pinakamasipag ka. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, dapat masipag kayo, ikaw ang pinakamasipag. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, dapat magaling kayo, ikaw ang pinakamagaling. Pag sinabi mo sa empleyado mo, dapat committed kayo, ikaw ang pinaka-committed. Pag sinabi mo sa mga empleyado mo, sa mga tauhan mo, na dapat ibigay nila yung 100%, ikaw 1,000% yung naibigay mo. Maniwala ka sa akin. Sasabayan ka niyang makuha yung mga pangarap mo. Ganun talaga. Yun ang buhay natin bilang negosyante. Sir, nakakapagod naman. Totoo, nakakapagod. Sobrang hirap. Pero, 1 year lang, 2 years lang, 3 years lang. Mahirap din naman yung maging empleyado. Mahirap din mangamuhan. Mahirap din maging OFW. Mahirap din maging seaman. Wala hong madali. Kaya okay na sa akin yung maghihirap ako ngayon, pero alam ko, 1 year, 2 years, 3 years, kuha ko na. Yun ang buhay natin bilang negosyante. Yun tayo. Number 5, kapag ka-laser focus ka na, you have to starve distraction and feed your focus. Meron po tayong tinatawag na dopamine sa utak natin. Yung dopamine is, yun po ang isang chemical sa utak natin na nagtitrigger ng tinatawag natin ng emotions natin or happiness natin. Kapag ka masyadong mong nilibang ang sarili mo sa gimmick, sa pagbabad sa Netflix, sa pagbabad sa cellphone na hindi ka nagiging productive, tinuturuan mo yung utak mo na maging masaya doon sa mga bagay na yon. So, ang dopamine mo is equals to distraction. Yun yung laman ng utak mo. Ibig sabihin, cellphone, gastos, libang, oras. Yun ang dopamine level mo. Pero kapag ka, pinalitan mo yung dopamine mo, yung tipo, ang dopamine mo na is yung papasok ka ng maaga. Yun na yung satisfaction sa'yo. Ang dopamine mo na yung meron kang na-achieve araw-araw.